Isang magandang umaga po sa ating lahat. Si Charles Haddon Spurgeon ay nasangkot sa isang malaking kontrobersya noong 1887 sa kadahilan ng ang kanyang denominasyon ng Baptist Union ay yumayakap sa mga doktrina ng liberalism. Labis na ikinadamdam ni Charles Haddon Spurgeon ang kaganapang ito at nauwi sa kanyang paghiwalay dito sa kanyang mga kasama sa Baptist Union. Nagsulat si Charles Spurgeon ng mga artikulo doon sa magazine ng Sword and the Trowel upang tuligsain at ituwid itong mga maling pagtuturo na ngayon ay pinaninindigan ng kanyang mga kasamahan sa Baptist Union. Mga doktrina na lihis sa salita ng Diyos. Mga doktrina ng pagtanggi na ang salita ng Diyos ay walang kamalian. Mga doktrina na pagtanggi sa kamatayan ni Jesus bilang kahalili ng mga makasalanan. Sa pagtanggi sa doktrina ng pagkakaroon ng hell o impyerno. Sa doktrina na ang lahat ay maliligtas at walang mapapahamak. Ang tawag po dito ay ang downgrade controversy. Sa huling yugto ng kanyang mga ministry, nagsalita siya doon sa Annual College Conference, doon sa Pastors College na kung saan siya ay presidente. At doon ay kanyang sinabi sa wikang Ingles, "For my part, I am quite willing to be eaten of dogs." Tinutukoy niya yung mga kasamahan niya sa Baptist Union na ngayon ay yumayakap ng mga doktrina ng liberalism. At sinabi niya, "I am willing to be eaten of dogs for the next 50 years, but the more distant future shall vindicate me." Maliwanag sa kanya na ang mga maling katuruan ay hindi pwedeng baliwalain. Kailangan siyang manindigan at kung kailangan siyang humiwalay dito sa mga kasamahan niya na humahawak ng mga unbiblical doctrines, ay kinailangan niyang gawin ito. Si Spurgeon, marami siyang conflicts. Meron siyang conflicts o disputes doon sa kung gaano kadalas isa-celebrate ang Lord's Supper, ano ang mga elemento na dapat gamitin sa Lord's Supper, ano ang paraan ng evangelism, o anong instrumento ang kailangan o may instrumento ba sa pagsamba. Marami siyang dispute tungkol sa paano ba ang isang mananampalataya ay makikitungo sa society. Maraming mga dispute, pero secondary issues yon kay Spurgeon. Pwede siyang magkaroon pa rin ng fellowship sa mga taong ito, maski na meron siyang mga diferensya sa kanilang mga pananaw. Ngunit hindi kaya ni Spurgeon na makisama sa mga taong may mga maling pagtuturo, unbiblical doctrines na makikita natin. At ganito ang makikita natin sa sulat ni Pablo kay Timoteo at kay Titus. Kaya po sa ating pag-aaral dito sa aklat ni Titus, makikita natin dito ang maliwanag na paninindigang iniuutos ni Pablo kay Titus at sa mga elders na maitatalaga sa mga iglesia sa Creta, na inuutusan niya sila, si Titus, at ang mga itatalagang mga elders sa mga churches, na hindi dapat makisama sa mga bulaan o maling pagtuturo. Ngunit, kung mayroong mga mananampalataya na naliligaw lamang sa kanilang mga paniniwala, sila'y dapat pagtiyagaan. Kaya dalawa po yung makikita natin na reaksyon na dapat meron ang elder at ang mga mananampalataya
patungkol sa mga pagtuturong may kamalian. Maliwanag yan na makikita natin dito sa ating talata, sa sulat niya kay Titus, at makikita natin sa verse 11, ito ang utos ni Pablo kay Titus. Dapat patigilin ang kanilang mga bibig, mabigat na salita, no? Patungkol sa mga false teachers, patigilin sila sa kanilang mga pagsasalita. Yun yung makikita natin. At makikita rin natin ang pangalawa niyang utos sa versikulo 13. At sinabi niya, ang patutong ito ay tunay dahil dito'y mahigpit mo silang sawayin upang maging malakas sa pananampalataya. May dalawang magkaibang reaksyon o pakikipag-deal sa may mga maling pagtuturo. Sa false prophets, busalan mo ang kanilang bibig. Patigilin mo ang kanilang mga bibig sa pagsasalita. Pero doon sa mga mananampalataya na natatangay lang sa mga maling paniniwala, magtiyaga ka. Ituwid mo sila. Yun ang sinabi niya sa kanila ni Pablo dito kay Titus. Ituwid mo sila, sawayin mo sila upang sila'y maging malakas sa kanilang mga pananampalataya. Kaya po sa umagang ito, sa talatang titignan natin muli, itutuloy natin ang pag-aaral natin sa Titus 1:10-16. Ang mensahe ng talatang ito na ibibigay ko sa inyo na sa pangunguna ng mga elders, dapat ay matapang ang ating paninindigan laban sa mga bulaang pagtuturo at tagapagturo. Ngunit matiyagang magtuwid sa mga kapatid na naliligaw lamang sa kanilang pananampalataya. Basahin natin muli ang ating mga talata dito sa Titus 1:10-16. Basahin ko sa inyo sa wikang Tagalog. Sapagkat maraming mga suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga mandaraya, lalong-lalo na ang mga nasa panig ng pagtutuli, dapat patigilin ang kanilang mga bibig sapagkat ginugulo nila ang buong sambahayan sa pagtuturo nila ng mga bagay na hindi nararapat dahil sa masamang pakinabang. Sinabi ng isa sa kanila, ng isang propeta nila, ang mga taga-Kreta ay laging mga sinungaling, masasamang hayop, mga batugang magnanakaw. Ang patutuong ito ay tunay. Dahil dito'y mahigpit mong silang sawayin upang maging malakas sila sa pananampalataya, na huwag makinig sa mga kathang-isip ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagtatakwil sa katotohanan. Sa mga malinis, ang lahat ng mga bagay ay malinis, ngunit sa marurumi at hindi mga mananampalataya ay walang anumang malinis, kundi ng kanilang pag-iisip at budi ay pawang pinarumi. Inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay ikinakailasin nila. Palibhasa sila'y kasuklam-suklam at mga masuwayin, hindi dahil dito'y iniwan at hindi naaangkop sa anumang bagay na sa anumang gawang mabuti. Naligaw ang aking mga talata. Doon sinabi, inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay ikinakaila nila. Palibhasa'y sila'y kasuklam-suklam at mga masuwayin at hindi naangkop sa anumang gawang mabuti. Manalangin muna tayo. Ama naming Diyos, nais po namin na hingin ang tulong ng banal na Espiritu upang aming maunawaan ang mga utos dito sa mga talatang aming tutunghayan, aaralin, at amin pong mailapat, O Diyos, aming bilang iglesia at bilang individual na mananampalataya. Muli, amin pong kinikilala na maliban ng banal na Espiritu ay buksan ang aming espiritual na pag-unawa, ay hindi namin mauunawaan ang mga talatang ito.
ni hindi namin ito mailalapat sa aming mga buhay. Kaya tulungan mo kami ngayon sa amin pong pag-aaral, O Diyos, sapagkat ito pong lahat ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Nakita po natin sa huli nating pag-aaral, ipinakita ni Apostol Pablo yung general description ng karakter ng mga false teachers na ang kanilang tanging layunin ay iligaw ang mga mananampalataya mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. At nakita natin sa ating pagsisiyasat ng description ng katangian ng mga false teachers na ito, na ang kanilang katangian ay taliwas na katangian sa mga elders ng mga iglesia. Exactly the opposite of the elders' qualifications as described here dito sa ating talata sa verses 6 to 9. Ang mga bulaang propeta o tagapagturo, ang sinabi dito ni Pablo, sila ay mga rebellious, sila ay mga suwail, sila yung mga tao na hindi kumikilala ng otoridad sa kanilang buhay. Hindi sila nagpapasakop sa Panginoong Hesus. Hindi sila nagpapasakop sa paghahari ni Hesus, sa lordship ng Panginoon. Hindi sila nagpapasakop sa kanyang salita. Hindi nila nire-recognize ang mga salita ng mga apostol na siyang ginagamit na upang mailahad ang mga salita ng Diyos. Sila yung mga self-willed, makasariling mga tao. They do not care about what the Scripture says, kundi kung ano lang ang gusto nilang maintindihan. At itong makikita natin na karakteristik ng isang false teacher, sila'y hindi nagpapasakop sa salita ng Diyos. Kung sila man ay nagsasabing nagpapasakop, binabaluktot nila ito upang suportahan ang kanilang mga pagtuturo, paniniwala. At sinabi sa atin ng elders ay hindi ganyan, sapagkat ang mga elders sa iglesia, mahigpit nilang pinangahawakan ang mga tinatawag na sound doctrine, ang mga salita ng Diyos at walang iba na kanilang itinuturo kung hindi ang salita ng Diyos at sila'y nagpapasakop dito, lalo na sa kapamahalaan ng Panginoong Jesucristo at ng kanyang salita. So yun ang una nating makikitang pagkakaiba. Sinabi rin sa atin ng mga false teachers ay mga empty talkers. Walang kabuluhan ang kanilang mga pagsasalita. Maaring sila'y sinabi ko, fluent, good speakers, impressive speakers, pero walang laman dahil ang kanilang tinuturo ay hindi ayon sa salita ng Diyos. Ang elders ay hindi gayon. Ang mga elders nagsasalita sila ng mga solid, sound doctrines, the pure milk of the world and nothing else. Hindi nila itinuturo ang kanilang sariling mga haka-haka, kung hindi ang salita lamang ng Diyos. Sinabi rin sa atin na ang mga false teachers ay mga deceivers, mandaraya. Pinapaniwala nila ang mga taong kanilang tinuturuan sa kanilang mga kasinungalingan. Tinuturo nila upang ang mga tao ay tanggapin ang mga maling katuruan na lihis sa salita ng Diyos. Yun ang kanilang layunin ay upang ang mga tao, ang mga mananampalataya ay maligaw mula sa katotohanan. Ang elders hindi gayon. Ang elders, ang kanyang itinuturo o ipinangangaral ay ang salita lamang ng Diyos, walang pandaraya. Ito lamang ang dalisay na salita ng Diyos ang kanilang mga itinuturo. At pagkatapos, inilarawan din ng mga false teachers na mapagmahal sa salapi. Yan ang sinabi sa atin. Ang layunin ng kanilang ginagawa ay dahil sa masamang pakinabang o sordid gain. Mga mersenaryo, sila'y nangangaral kung ano ang makukuha nila sa mga taong kanilang pinangangaralan. Yun yung makikita natin. At maliwanag din, ang elder hindi gayon. Sapagkat sa verse 7 ng chapter 1, sa qualification ng elder, ang elder ay hindi dapat mapagmahal sa salapi. Hindi siya nagmiministro, nagngangaral ng ebanghelyo dahil sa
kanyang makukuha. Hindi niya pinepedel ang salita ng Diyos. Hindi siya nangangaral kung ano ang pwede niyang makuha sa kanyang pangangaral. At ito'y maliwanag na makikita nating karakter ng mga false teachers na lihis at talagang salungat sa qualifications ng mga elders. Sinabi rin sa atin sa verse 16 ng chapter 1, maliwanag yon, inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay ikinakaila nila. Palibhasa sila'y kasuklam-suklam at mga masuwain. At hindi naangkop sa anumang gawang mabuti. Yan ang mga false teachers. Makikilala natin sila sa kanilang pamumuhay, sa bunga ng kanilang pamumuhay. Kung ang kanilang mga pinuturo ay hindi ayon sa salita ng Diyos, ang magiging bunga nito ay mga buhay din na taliwas sa salita ng Diyos. Kaya sa nakita natin sa nakaraan nating pag-aaral, maliwanag na ang mga false teachers ay ganito ang kanilang mga layunin at kanilang katangian. Ngunit ngayon, ang nais ni Pablo na iutos kay Titus at sa lahat ng mga itatalagang elders ng iglesia, papaano makikitungo sa mga false teachers na ito? Papaano ang mga elders ng churches ay makikitungo sa ganitong mga tao na nagtuturo ng mga maling pagtuturo, na mga hindi naayon sa Biblia na mga pagtuturo. Ngunit ito rin ay isang tanong sa lahat ng mananampalataya, hindi lang sa mga elders, kung hindi sa lahat ng mananampalataya. Papaano ba ang mga mananampalataya ay makikitungo sa mga ganitong tao na mali ang kanilang itinuturo? At yan po ang gusto kong tunghayan natin ngayon sa ating pag-aaral sa umagang ito. At titingnan natin ang utos ni Pablo kay Titus, kung ano ang dapat niyang gawin dito sa mga false teachers na ito. Kagaya ng aking nabanggit. Sa verse 11, ang sinabi doon ni Pablo kay Titus patungkol sa mga bulaang tagapagturo, dapat patigilin ang kanilang mga bibig. Doon naman sa mga mananampalataya na natatangay at natatalisod ng mga maling pagtuturo, ang sinabi sa atin, ituwid, suwayin upang maging malakas sila sa pananampalataya. Yung ginamit doon sa verse 13, mahigpit mo silang sawayin upang maging malakas sila sa pananampalataya. So sa mga false teachers, maliwanag, sinasabi ni Pablo, kailangan uncompromising tayo. Kailangan unyielding tayo sa mga false teachings. Dapat itrato natin silang kaaway sa pananampalataya kung ang kanilang mga tinuturo ay kontra, lihis dito sa salita ng Diyos. Sa isang banda makikita natin si Pablo sa kanyang patotoo doon sa sulat niya sa mga taga-Galacia, Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 5. Dito, sinasabi niya na pumaroon kami sa Jerusalem, yung mga mananampalatayang mga Hudyo sa Jerusalem, hindi naman pinilit si Titus na magpatuli. Ngayon, merong mga ilang mga nakapasok, tinawag niyang espiya, na sila ay pinipilit din na magpatuli upang maging kompleto ang kanilang kaligtasan kay Kristo. Sapagkat hindi sapat na kayo'y sumampalataya lang kay Kristo, kailangan ding kayo ay magpatuli at sumunod sa mga utos ni Moises. Kaya ito ang sinabi niya, subalit dahil sa mga huwad na kapatid na lihim na ipinasok, na pumasok upang tiktikan ang kalayaang nataglay namin kay Kristo Jesus, upang kami alipinin. Sa kanila ay hindi kami sumuko upang magpasakop kahit isang saglit, upang ang katotohanan ng Ebanghelyo ay manatili sa inyo kahit katiting. Sinabi ni Pablo, hindi kami sumuko, hindi kami nagpasakop sa kanila.
dahil sa ebanghelyo na dapat nilang pag-ingatan. Yun yung makikita natin. So maliwanag dito, kapag ang ebanghelyo ay nagkakaroon ng banta ng mga maling pagtuturo, katulad ng pagtanggi sa kasapatan ng ginawa ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, mahigpit ang utos dito ni Pablo. Strong words ito. Busalan ninyo ang kanilang mga bibig. Patahimikin nyo sila. Huwag nyo silang bigyan ng pagkakataong magsalita upang ituro ang kanilang mga maling pagtuturo. At doon naman sa mga naliligaw lang na mga kapatid, sinabi niya maliwanag, mahigpit mo silang sawayin upang sila ay maibalik sa tamang turo. Kaya tignan nating mabuti ito. Yung unang paraan patungkol sa mga false teachers, na dito nire-representa ng mga Judaizers. Yung mga Judaizers, yung mga sa pangkat na mga pagtutuli, na kung saan tinuturo nila na hindi sapat ang ginawa ni Kristo sa cross upang tayo ay maligtas, kailangan natin dagdagan ng pagtutuli at ng mga pagsunod sa batas ni Moises. Ang sinabi niya rito, dapat patigilin ang kanilang mga bibig. Ang hirap nun, ano? Busalan mo sa Tagalog, sinabi ang kanilang mga bibig. Put a gag on their mouths. Mabigat na mga salita. Yung ibig sabihin doon, kailangan ng matinding aksyon upang pahintuin sila sa kanilang mga pagsasalita para sa kabutihan ng iglesia. Dapat merong tinatawag na drastic action laban sa kanila. A strong denunciation of these people. Kailangan na kailangan ito upang maiwasan ang mga mananampalataya na matangay at maligaw dito sa mga bulaang tagapagturo na ito. Ngayon ang tanong, papaano ni Titus gagawin niyon na busalin o patigilin ang kanilang mga bibig? Hindi naman literal na punta ka sa kanila tapos tahiin mo yung bibig nila o lagyan mo ng bara yung kanilang bibig para hindi sila magsalita. Baka sila'y mademanda pa, no? Kung gagawin nila yon. Pero dito maliwanag natin, merong tinatawag na maaring personal na aksyon na dapat gawin. Si Titus, una, inihabilin ni Pablo kay Titus na huwag niyang hayaan nang magkaroon ng pagkakataong makapagturo ang mga bulaang tagapagturo na ito. Huwag silang bigyan ng anumang platform na makapagturo. Kaya maingat tayo na kung sino man ang magtuturo at mangangaral, sigurado tayo na ang kanyang ipangangaral ay salita ng Diyos. Kapag may nagturo ng hindi salita ng Diyos, kami mga elders ang unang tatayo. Pahihintuin namin kung ang kanyang ituturo ay hindi ayon sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya hindi dapat bigyan ng pagkakataon ang mga bulaang tagapagturo na ito. Ngunit, marami sa atin ay binibigyan sila ng pagkakataon sapagkat ngayon, talamak naman ang technology. Pwede tayong makinig sa YouTube. Pwede tayong makinig sa mga preaching, sa mga pagtuturo ng mga bulaang tagapagturo na ito. At hinaayaan natin, pinakikinggan natin hanggang malason tayo sa ating sariling paniniwala. Mga kapatid, huwag nating hayaan mangyari yun. Kung alam nating mali ang itinuturo, huwag na natin bigyan pa ng panahon at tayo'y makinig sa kanilang mga pagtuturo. Maaari mong sabihin, gusto ko lamang malaman kung ano yung pagtuturo nila. Pero sa dakong huli, ikaw ang siyang baka mapahamak. Kaya huwag mo silang bigyan ng pagkakataon na ikaw ay makinig sa mga maling pagtuturo ng mga taong ito. Isa yan sa mga ibig sabihin, patigilin ang kanilang mga bibig. Huwag natin silang bigyan ng pagkakataon na makapagturo sa atin ng kanilang mga maling pagtuturo. Takpan natin ang tenga natin, huwag nating hayaan na sila ay makapagbigay ng pangangaral sa atin ng kanilang mga pagtuturo. Pangalawa, makikita natin na ang paraan para sila ay patahimikin ay sa pagsasabi ng katotohanan.
ituwid ang kanilang mga kamalian. Doon sa Mateo 22:24, ang mga eskriba, pinatahimik ng Panginoong Hesukristo at nagulat sila na si Jesus ay itinuwid sila sa kanilang mga maling pagtuturo sa pamamagitan ng pagsasalita ng mga katotohanan. Lies are overpowered by the truth. Ipinakita roon ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng katotohanan, inilantad niya ang mga false teachings. Kaya nga, isa sa qualification ng elders, must be up to teach. Dapat mayroon siyang kakayahang magturo ng salita ng Diyos, sapagkat kailangan niyang ituwid ang mga maling pagtuturo sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya sinasanay dapat mabuti ng mga elders ang kanilang sarili sa mga katotohanan upang handa sila na tanggihan ang mga false teachings sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Sa atin naman mga members, hindi tayo marahil mga elders ng church. Kaya napakalaking tungkulin din natin na inaaral natin ang salita ng Diyos. Napakalaking tungkulin natin na tayo din ay nakikinig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos ng mabuti. Na hindi natin sasayangin ang mga pagkakataon na maaari tayong lumago sa kaunawaan ng salita ng Diyos upang malaman, magkaroon tayo ng discernment, pagkaunawa kung ano ang mga mali at tama na mga pagtuturo. Gawin natin yon. Alam niyo, kapag mahina ka sa salita ng Diyos, ay madali kang mauto ng mga maling pagtuturo. Kaya kung malalim ang iyong pag-aaral sa salita ng Diyos, matibay ang iyong pundasyon at hindi ka basta-basta matatangay ng mga maling pagtuturo. Kailangan natin ang katotohanan ay mag-umapaw, higit na manaig sa atin upang malabanan natin ang anumang mga maling pagtuturo. Marahil sa pangatlo, sinasabi din dito ni Apostol Pablo kay Titus, Titus, busalan mo ang kanilang mga bibig sa pamamagitan ng iyong pamumuhay. Isa sa karakter na makikita natin ng mga false teachers, doon sa verse 16, na yung bunga sa buhay nila ay buhay ng kasalanan. Hindi matuwid na pamumuhay. Kanya, para natin malabanan ang mga maling pagtuturo, kailangan makita sa atin yung tamang bunga ng katotohanan. Yung bagong buhay na meron tayo kay Kristo. Yung bunga ng Espiritu sa ating mga buhay. Yun yung isang paraan para natin mapasinungalingan ang mga maling pagtuturo, sapagkat kung papaanong nakikilala sa buhay, sa pamumuhay, ang mga bulaang tagapagturo, ganun din makikilala ang mga tunay na tagapagturo o tunay na mga mananampalataya sa bunga ng kabanalan sa kanilang buhay, sa pamamagitan ng matutuwid na pamumuhay. Ngayon, kung merong mga mananampalataya na sinasabing sila'y mananampalataya at namumuhay sa parin sa kasalanan, hindi sumusunod sa salita ng Panginoong Hesus, namumuhay sa kanilang mga sariling kagustuhan lamang, alam ninyo, yan ay bilang indirectly pagsuporta sa mga false teachers. Kasi walang pagkakaiba sa false teachers Kung ang pamumuhay natin, kagaya ng pamumuhay ng false teachers, anong pagkakaiba natin sa kanila? Ibig sabihin, sinusuportahan natin sila sa kanilang mga false teachings. Kaya sa pamamagitan ng banal na pamumuhay, dito ay mabubusalan natin ang bibig. There is no greater weapon to silence the enemy but to a holy life. With a holy life sa pamamagitan ng banal na pamumuhay. So mga kapatid, lalo na sa mga kapwa ko elders, mga aspiring elders, kailangan natin ng holy living. Sapagkat yun ay mabisang panglaban sa mga maling tagapagturo. At hindi lamang personal na aksyon ang dapat gawin, ito rin naman ay
merong aksyon ng church. Ibig sabihin, para patahimikin ang mga bulaang tagapagturo na ito, ay i-censure sila. Kumbaga, sila ay disiplinahin. At itong mga binabanggit ni Pablo rito ay tila mga kasapi, kasama sa iglesia naligaw ng kanilang landas at nagtuturo ng mga maling pagtuturo. Kaya, ang isang aksyon, kapag merong ganyan sa iglesia na nagtuturo ng mga maling pagtuturo, mga pagtuturong lihis sa doktrina ng Biblia, kailangan i-censure. Kailangan busalan ang kanilang bibig. Kailangan silang alisin sa loob ng iglesia upang sila ay hindi makagkaroon ng impluwensya sa mga miyembro. Yan ang ginawa dito. Ito yung sinabi ni Pablo kay Titus sa chapter 3, Titus chapter 3, 9-11. Ngunit iwasan mo ang mga pagtatalo at ang mga pagsasalaysay ng salinlahi at ang mga alitan at pag-aaway tungkol sa kautusan, sapagkat ang mga ito ay walang pakinabang at walang katuturan. Ang taong lumilika ng pagkakabahagi, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay iwasan mo. Yamang nalalaman mo na ang gayon ay baluktot at nagkakasala na hinatulan niya ang kanyang sarili. Iwasan o alisin sila sa loob ng iglesia. Huwag silang hayaan na manatili sa loob ng iglesia. Yan din ang sinabi ni Pablo kay Timoteo sa unang Timoteo 1:20. Dito sinabi sa atin sa unang Timoteo 1:20, kanilang kabilang sa mga ito sina Himeneo at Alejandro na aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag manlapastangan. Si Himeneo at si Alejandro, tinukoy niya yung pangalang ito sapagkat sila ay kilala sa iglesia. Sila ay marahil kabahagi nga sa iglesia. Ngunit sila ay nagtuturo ng mga maling pagtuturo. Yun yung makikita natin. Alam nyo si Alexander, doon sa 2 Timothy chapter 4, verses 14-15, ito yung sinabi ni Pablo tungkol kay Alexander. Sinabi niya, maraming ginawang kasamaan sa akin si Alejandro. Pala yung Alexander sa Tagalog, si Alejandro. Na panday ng tanso, gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kanyang mga gawa. Mag-ingat ka rin sa kanya, sapagkat tunay na kanyang sinalungat ang aming ipinangangaral. Si Alejandro ay isang taong nagtuturo, ngunit salungat sa mga apostolic teaching, sa mga sound doctrine ng salita ng Diyos. Binanggit niya rin na si Himeneus at Piletus sa pangalawang Timoteo 2:16-18. Sinabi doon, subalit iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan sapagkat ito'y magtutulak sa mga tao sa higit pang kasamaan at ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena. Kasama sa mga ito si Himeneo at si Pileto na lumihis sa katotohanan at sinasabing ang muling pagkabuhay ay naganap na. Kanilang ginugulo ang pananampalataya ng iba. So maliwanag, isa sa pagtuturo ni Himeneo at ni Pileto ay yung tungkol sa pagkabuhay ng mga patay at sinuturo nila na tapos na yan. Nangyari na yan, naganap na. Nabuhay na, nangyari ng pagkabuhay. Wala nang inaasahan pa ang mga mananampalataya na muling pagkabuhay. Hindi ba yan na yung pinaka malaking banta sa pananampalatayang Kristiyano? Lahat tayo naniniwala na sa huling araw ang mga patay ay babangon at ang mga mananampalataya ay babangon upang makasama ang ating Panginoong Hesus sa kaluwalhatihan sa walang hanggan. Ngayon, sa pagtuturo ni Himeneo, tinatanggi niya ang pagkabuhay mamuli ng mga patay, lalo ng pagkabuhay ng mga mananampalataya. Yan ay malaking kasinungalingan, malaking pagsalungat sa katuruan ng salita ng Diyos. Kaya nga, nararapat na sila ay itakwil.
alisin. Huwag bigyan ng pagkakataong magturo sa iglesia. Itiwalag itong mga taong ito. Yan ang isang aksyon ng isang iglesia pagdating sa mayroong mga taong nagtuturo ng kamalian. Maliwanag na ang mga taong na binabanggit ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo at marahil dito rin kay Tito ay tila mga pare-parehong mga tao na sila'y mga professing Christians, na sila rin ay nagtuturo. Ngunit, sinasabi ni Pablo, kapag merong mga ganitong tao na nagtuturo ng tinatawag na heretical doctrines, mga doktrinang lihi sa salita ng Diyos, busalan mo ang kanilang bibig. Huwag mo silang, patigilin mo sila sa kanilang pagsasalita. Put them to silence, o put to silence their mouth. Kaya nga si Spurgeon, sa unang paglalarawan na ipinakita ko sa inyo, sa halimbawa ng kanyang karanasan, hindi niya kaya magkaroon ng fellowship doon sa mga nagtuturo ng mga unbiblical doctrines. Hindi niya kayang makisama sa kanila na parang okay lang maski na meron silang mga maling doktrina. Hindi. Sa kanya, masakit man sa kalooban niya, yung downright controversy, pinaniniwalaang ito yung nagpaiksi lalo ng buhay ni Spurgeon dahil labis ang sakit na naranasan niya, na ang kapwa niya mga pastor doon sa Baptist Union ay yumayakap ng mga pagtuturong lihi sa Biblia. Nandoon na nga yung hindi niya matanggap yung kanilang pagtuturo na tinatanggi na ang banal na salita ng Diyos ay tinatanggi nilang ito ay walang kamalian. Para sa kanila, hindi. Ang salita ng Diyos ay may kamalian at pwedeng magkamali. Anong uri ng pananampalataya meron tayo kung ang salita ng Diyos ay masasabi nating pwedeng magkamali at merong kamalian? Hindi niya matatanggap na tinatanggi nila na si Jesus ay kahalili ng mga makasalanan. Siya ang tumanggap, siya ang pumasa ng kasalanan, siya ang tumanggap ng lahat ng parusa. Tinatanggi nila yon. Ang kamatayan ni Jesus ay isang halimbawa lamang ng sakripisyo, hindi ng isang substitutionary sacrifice. Hindi matanggap ni Spurgeon na kanilang itinatanggi na merong impyerno. Ang Biblia ay maliwanag. There are two places na pwedeng puntahan. Heaven or hell. Pag inalis mo yung hell, what is the essence of heaven? There is heaven because there is hell. Kaya nga may mga warnings na sumampalataya kay Kristo. Otherwise, you will go to the other side of hell, not heaven. Ngayon, sa Baptist Union, ang kanilang itinuturo, wala ang hell. Paano ikatatakot natin sa buhay natin ngayon? Wala naman palang hell eh. Tinatanggi nila, o sa kanila naman ina-affirm na ang lahat ng tao ay maliligtas. Anong silbi ng ebanghelyo kung ang lahat naman pala ng tao ay maliligtas? Hindi kayang tanggapin ni Spurgeon yon. Hindi kayang tanggapin ni Spurgeon at tayong lahat na may muling pagkabuhay ng mga patay at ang mga mananampalataya ay muling mabubuhay upang makasama si Jesus sa kaluwalhatian. Yan ang maliwanag na pagtuturo ng salita ng Diyos. Naniniwala tayo sa doktrina ng banal na Trinidad. Isang Diyos sa tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Hindi natin pwedeng ikompromiso ang mga doktrinang yan. At sino man, anumang uri ng mga denominasyon o ng mga churches na tumatanggi sa doktrina ng banal na Trinidad, ay hindi tayo pwedeng makisama sa kanila. Sapagkat yan ay isang fundamental doctrine ng Kristyanismo. Naniniwala tayo na sa ating Panginoong Jesucristo may isang person with two natures, tunay na Diyos at tunay na tao. Tunay na Diyos na nagkatawang tao at ngayon nakaupo sa kanyang luklukan sa langit sa kaluwalhatian bilang isang tunay na Diyos at isang tunay na tao. Hindi natin pwedeng tanggapin na hindi totoo yan. Higit sa lahat, naniniwala tayo na ang kaligtasan ay sa biyaya lamang, hindi sa mabubuting gawa.
For there is no other way but in Christ alone. Walang ibang paraan upang maligtas. At hindi natin pwedeng tanggapin ang mga pagtuturo na may ibang paraan ng kaligtasan maliban kay Jesus. Yan ang mga bagay na hindi nating dapat ikompromiso sa ating paninindigan bilang mga mananampalataya. Anumang may pagtanggi sa maliwanag na pagtuturo ng salita ng Diyos, patahimikin natin ang kanilang bibig. Huwag natin silang bigyan ng pagkakataon na maituro ang mga maling pagtuturo nila sa atin. Huwag natin silang bigyan ng pagkakataon na kumalat ang kanilang mga pagtuturo, bagkus atin itong ituwid sa pamamagitan ng maliwanag na katuruan ng salita ng Diyos. Atin silang patahimikin sa pamamagitan ng ating pamumuhay ng may kabanalan. Yan ang paraan para mabusalan natin ang kanilang mga bibig, mga kapatid. At kung kinakailangan sa iglesia, kung sila ay mayroong bahagi sa iglesia ngunit nagtuturo ng mga doktrinang lihis sa salita ng Diyos, ay kailangan ng censure. Kailangan natin silang itiwalag sapagkat hindi sila dapat magkaroon ng pagkakataon sa loob ng iglesia. Ganon ang ating pakikitungo. Gayan ang utos ni Pablo kay Titus. Do not put to silence their mouths. Pangalawa, sinabi niya, papaano yung mga mananampalataya na nangihina o natatangay lamang ng mga maling katuruan. Kaya dito sa ating talata sa verse 12, makikita natin ang sinabi sa atin. Sinabi ng isa sa kanila, ng isang propeta mismo nila, ang mga taga-Kreta ay laging mga sinungaling, masasamang hayop, mga batugang matatakaw. Ngayon, may dalawang pagkakaintindi ng talatang ito. Merong mga komentarista na sinasabi nila, ito'y paglalarawan lamang sa mga false teachers sa kanilang uri ng pamumuhay, kagaya sila ng mga taga-Kreta, mga sinungaling, masasamang hayop, mga batugang matatakaw. Ay, ganun daw ang mga false teachers. Pero kung titignan nating mabuti, kagaya ng ipinangaral ko sa inyo na nakaraan, ito'y tumutukoy sa likas, sa natural na kinalakhan ng mga taga-Greta. Ito yung kahinaan ng kanilang pagkatao, ng kanilang karakter, na nung sila'y naging Kristiyano, nahirapan silang panagumpayan ng ganitong klaseng pag-uugali. Kanya nga, madali silang matangay ng mga maling pagtuturo. Yan ang makikita natin. Maliwanag yan sapagkat sa verse 14, sinabi sa atin, huwag makinig sa mga katang-isip. Yan ang ibinili niya. No? Sa verse 13, ang patutong ito ay tunay. Yung obserbasyon na nakita natin sa verse 12. Dahil dito'y mahigpit mo silang sawayin upang maging malakas sila sa pananampalataya. Ibig sabihin, ito'y para sa mga mananampalataya na kung saan sila'y naliligaw lamang, na iimpluwensyahan ng maling pagtuturo, ginagamit yung kanilang kahinaan upang mapaniwala sa mga maling pagtuturo. At kailangan, sinabi niya, mahigpit mo silang sawayin upang maging malakas sila sa pananampalataya. So tumutukoy siya dito sa mga taong mananampalataya. Huwag makinig sa mga katang-isip ng mga Hudyo at sa mga utos ng mga tao na nagtatakwil sa katotohanan. Ang tinutukoy niya rito ay hindi yung mga false teachers, kung hindi mga mananampalatayang naiimpluwensyahan ng mga false teachers. Maliwanag ito, mga kapatid, na kinakailangan natin maging mapagpasensya, mapagmahal sa mga kapatid na maski na sila'y naliligaw ng kanilang paniniwala. Hindi hatol ang kailangan, kung hindi tiyaga, pagtuturo,
paggabay upang maibalik sila sa katotohanan. Yun ang sinasabi ni Pablo rito. Iba ang pakikitungo sa mga false teachers na maliwanag nilang ipinanghahawakan at tinuturo ang mga bulaang mga aral. Sa mga mananampalataya na mahina at sila'y nauhulog, kailangan natin na matinding pagtsatsaga at pagmamahal. At sila ay pangaralan, ituwid upang maibalik sila sa kanilang pananampalataya. Yan naman ang function ng elders. Kung bubuksan natin sa pangalawang Timoteo, maliwanag naman yan. Sa verse 16, chapter 3, sinabi sa atin, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga mabuti. Sa chapter 4, makikita natin, tinuloy yan ni Pablo, sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus, na siyang hatol sa mga buhay at sa mga patay, at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, ay inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Yun ang tungkulin ng isang elder, ng isang pastor. Siya ay nangangaral, nagtutuwid, sumasaway, at tunay na hindi siya isang tao na positive preacher lang siya na hindi niya babanggitin ang anumang mga kasalanan o kamalian ng mga tao. Nung mga early years ng ministry ko, nangaral ako dito, merong mga bisita na nandito sa unang pagkakataon. Doon sa mensahe ko, hindi ko naman sila kilala, pero natamaan yung kanilang paboritong mga kasalanan. Nung matapos na ang service, hindi na daw sila babalik. Kasi pinatamaan ko daw sila sa kanilang mga kasalanan na hindi ko naman sila kilala. Sabi ko naman, hindi, kung yung salita ng Diyos ay maliwanag na nilalantad ang inyong mga sala, pakinggan ninyo. Sapagkat kailangan niyong marinig ang inyong mga kasalanan. Nakalulungkot yung ganon. Hindi na nga talaga bumalik. Ayaw na nila ng mga mensaheng nakakalungkot dahil tinutukoy ang kanilang mga kasalanan. May mga churches na ganyan. Bawal sa preaching ang banggitin ng kasalanan. Bawal sa preaching ang banggitin ng pagsisisi sapagkat ito'y hindi nakakatulong sa self-esteem ng tao. Hindi siya nakakatulong sa peace of mind ng mga tao. Ginugulo niya ng mga tao. Banggitin mo ang kasalanan. Banggitin mo ang pagsisisi. Ginugulo niya ng mapayapang isip ng tao. Kaya wag natin banggitin yan sa pulpito. Anong kabuluhan ng utos ni Pablo kay Timoteo? Ayun din kay Titus. Makikita natin, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka. Kailangan sapagkat ang mga tao'y dapat maunawaan kung ano ang mga mali at tama, kung ano ang dapat nilang panghawakan at hindi panghawakan, kung ano ang dapat nilang pakinggan at hindi pakinggan. Yan ang makikita natin. Isa-isang halimbawa niyan, ang halimbawa ni Pablo kay Pedro, doon sa Galatians chapter 2, verse 11 to 14. At doon ay kasama pa ni Pedro si Barnabas. Dahil hindi naging tapat si Pedro sa ebanghelyo ng justification by faith. Nung una, sinabi, ay siya ay sumasamang kumain, makifellowship sa mga Hentil. Pero nung dumating yung mga Judaizers, parang nagkaroon siya ng kompromiso. Humiwalay siya sa mga Hentil. Sumama siya sa mga Judaizers. Kaya tinuwid siya ni Pablo. Sinabi niya, publicly, nirebuke siya ni Apostol Pablo, si Pedro doon. Ikaw, na naniniwala na ang tao'y inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit ngayon, bakit ka umiiwas sa mga taong hentil
na tila kumukompromiso ka na sila din ay dapat magpatuli at gumawa ng mga kautusan ni Moises upang sila ay ariing ganap. Alam naman natin, doon sa pangyayaring yon, nailantad yung kahinaan doon ni Pedro na naisama niya si Barnabas. Pero alam naman natin na na-realize ni Pedro yon, mali. Kaya sa dakong huli, pinuri niya si Pablo sa kanyang sulat. Si Pablo na isang tapat na tagapagturo. Kasi alam niya mali yung kanyang naging reaksyon. Hindi siya nanindigan sa dalisay na ebanghelyo. Nagkompromiso siya sa kanyang ginawa na siya ay umiwas sa mga hentil dahil sa mga Hudyo, na mga Judaizers na nandoon. Kaya mga kapatid, ganito rin naman ang ating dapat na paninindigan sa mga kapatid. Kanina sa ating lesson sa Sunday School, sa Biblical Counseling, isa sa mga nabanggit doon hindi natin pwedeng sabihin mahal kita, pero pinababayaan natin na magpatuloy sa kanilang mga kasalanan. Hindi natin pwedeng sabihin mahal mo ang isang kapatid kung pinagtatakpan mo ang kanyang mga kasalanan. Hindi pwedeng sabihin mo mahal kita, pero hindi mo siya tinutuwid. Hindi mo sinasaway. Anong uri ng pagmamahal kung ganun? Kaya maliwanag na para sa mga mananampalatayang, kapwa mananampalataya, na sila may kahinaan sa maraming bagay, maski na sa kanilang paniniwala. Mga kapatid, kailangan natin ng pagtsatsaga, pagmamahal na tunay na ituro sa kanila ang katotohanan. Sawayin natin, ituwid natin, pangaralan natin. Alam niyo sa panahon natin, mahirap maging isang taong nagsasalita ng mga pagtutuwid o pagsaway. Gusto ng mga tao ngayon talaga positive preacher lang. Kaya mahirap po, kapag tinuligsa mo ang maling pagtuturo, agad may hatol sa iyo, napakakitid ng isip mo. Bakit hindi mo kayang tanggapin ang mga maling pagtuturo? Hindi nga pwede. Dahil mali. Yun ang magdadala sa pagkaligaw ng mga maraming mananampalataya. So mga kapatid, yan lamang ang dalawang ating dapat na pakikitungo sa mga tao. Una, iba ang pakikitungo sa mga bulaang mga tagapagturo. Agad, busalan natin ang kanilang mga bibig. Huwag natin simpleng bigyan ng pagkakataon makapagturo. Yung namang mga mananampalataya na may kahinaan at bumabagsak, dapat makitungo tayo sa kanilang merong pagmamahal, pagpapasensya sa kanilang mga kahinaan, hindi paghatol, kung hindi pagtaguyod ng kabutihan ng kanilang mga pananampalataya. Kaya ngayon, nangungusap ako sa dakong huli sa ating mga elders, ako yung kasama doon, at mga aspiring elders. Huwag tayong umatras sa tungkulin natin. Huwag tayong matakot na makakasakit ako ng tao pag sinabi ko ang katotohanan. The truth shall set a person free. Kaya huwag tayong mangimi. Kung merong kasalanan, kung may dapat ituwid, sabihin natin iyon. Isa sa paraan na karuwagan na paraan ay ang elder ay umupo lang at walang gawin habang ang kanyang mga tupa ay nilalapa ng mga bulaang tagapagturo. Wala siyang kayang gawin na ipagtanggol, protektahan ang tupa mula sa mga bulaang pagtuturo. Kaya nga para sa atin, kailangan ng talagang kasipagan at masanay sa pagtuturo ng mga sound doctrine. Tayo mismo, mga elders and aspiring elders. Ngunit, lahat tayo mga kapatid, kailangan equip tayo Magkaroon tayo ng discernment. Ano ba yung false doctrine? Upang tayo ay magkaroon ng matibay, matatag na paninindigang tangihan. Busalan ang bibig ng mga bulaang tagapagturo. Hindi ito tungkulin lang ng elder. Ano na ba? Napag-aralan natin yan sa Biblical Counseling kaninang umaga.
bagamat pangunahing tungkulin ng elder, siya ay marunong mag-discern ng false doctrine at kanya itong ituwid, kanyang ituro ang katotohanan upang maituwid ang mga maling katuruan. Ngunit hindi ito para lamang sa tungkulin ng elders. Tungkulin ito lahat ng mananampalataya. Tayong lahat ay dapat nagbabantayan sa isa't isa. We must admonish one another. Kailangan marunong tayo, mga kapatid. Hindi tayo tatahimik kung ang kapatid ay gumagawa ng kasalanan at wala tayong ginagawa. Kasama yan sa tungkulin natin as a community of believers. Kailangan nating ituwid, sawayin, pangaralan ng bawat isa. If I have sinned, then go to me. Rebuke me. Correct me. And if I do it to you, listen as well. If I'm speaking from God's Word, makinig ka ring mabuti. Gawain natin lahat ito, mga kapatid. Ipagtanggol natin ang katotohanan. Laban sa kaaway ng katotohanan. Palagi kong tinatanong yung pumunta kami na Ilocos, di ba? Isang linggo. Napunta kami doon sa Burgos Museum na yung isang bahay doon yung parang naging kulungan. Naging kulungan yun. Temporary prison cell. Habang kami ay nandoon, napunta kami sa isang kwarto na inilahad doon yung kasaysayan ng tinatawag na Basi Revolt. Yun ay, palagi ko nagatap ng something noong 1807. Nagsimula yung Basi yung alak, yung paggawa ng alak. Ang gumagawa kasi noon yung mga Ilocano. sila yung gumagawa ng Basi. Ngayon, siyempre, ang gobyerno noon Kastila. Gusto ng gobyerno, angkinin yung negosyo ng mga tao doon. Sila'y, kumbaga, inaalis sa kanila yung karapatan ng negosyo ng Basi at ang nakikinabang ang gobyerno. Nagkaroon ng revolt. Nag-alsa. Nagpasimula yon sa Padigi, Ilocos Norte. Pero yung nangyaring pag-aalsa ay nangyari yon sa San Ildefonso, Ilocos Sur. Kanya nung nagkaroon ng revolt, siyempre, kumpleto sa armas, makapangyarihan ng kasandalahan ng Espanyol, kanya nagupo yung rebelding kanya, nung magupo sila, yung mga leaders nila, binitay. They hanged. After hanging, they beheaded. Lesson yun para wala nang magrebelde sa pamamalahan ng Kastila. Kung ganon kabigat yung paninindigan para sa kabutihan na nakita nilang ay good cause, willing silang ibigay ang kanilang buhay upang ipaglaban ng isang good cause. Bakit tayong mga mananampalataya, we have the truth to defend. Kailangan natin ipagtanggol ang katotohanan mula sa mga maling pagtuturo. Bakit hindi natin ibigay mismo yung buong lakas natin, sakripisyo, lahat yan, upang tayo'y makipaglaban lamang para sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi naman siguro tayo pupugutan ng ulo kagaya ng mga unang araw. Hindi pinuputol-putol ang katawan, hindi pinapaain sa mga leon at tigre kapag tayo yung mga mananampalataya. Pero alam natin na meron tayong labanang kinasasangkutan bilang mananampalataya. Huwag tayong manahimik. Kailangan tayong lumaban. Kailangan tayong manindigan para sa katotohanan ng ating pinaninindigan sa salita ng Diyos. And again, makita nating mabuti dito, hindi pwedeng paghiwalayin yung karakter ng isang elder sa kanyang kakayahang mangaral. Palati nating alalahanan na ang kabanalan, ang pamumuhay ng kabanalan, ay ang pinakamainam na sandata upang ituwid ang mga bulaang tagapagturo. Kaya, mga kaibigan, gusto ko lang ikaw ay hikayatin. Marami sa atin dito, uma-attend kayo regularly. Pero hindi naman kayo member ng isang local church. Isang local church na tutulong sa iyo sa iyong paglalakbay sa mundong ito upang hindi ka malihis sa iyong pananampalataya. Isang local church na gagabay sa iyo sa iyong buhay Kristiyano.
isang local church na magpapatibay sa iyong pananampalataya. Kaya kaibigan, kung ikaw ay mananampalataya at hindi ka miyembro ng iglesia, malaki ang kawalan sa iyo. Hindi mo alam kung hanggang saan ang iyong buhay. Kung wala kang iglesyang kinasasaniban, ano ang kasama mo sa labanang ito? Hindi pwedeng standby, ano ka lang yan, yung palaging bisita na tagapagmasid, hindi ka involved sa buhay ng iglesia. Kailangan mo ang iglesia ng Panginoong Hesus. Kung tunay kang mananampalataya, huwag mong hayaan na magtuloy ang buhay mo na walang kinasasanibang iglesia. Kailangan mo ang kapwa mananampalataya sa iyong paglalakbay sa mundong ito. Ngayon, kaibigan naman, sana ang Ebanghelyo ni Jesus maging matamis sa iyo. Sapagkat kung hindi matamis sa iyo ang Ebanghelyo ni Jesus, kagaya ka ng mga false teachers, patuloy mong tinatanggihan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Patuloy mong tinatanggihan ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At kung tinatanggihan mo sa Jesus sa iyong buhay, laban ka sa Ebanghelyo. Hindi ka kakampi ng Ebanghelyo. Ikaw ay kaalaban ng Ebanghelyo. At kung mananatili ka sa iyong kasalanan o sa iyong buhay na wala si Kristo, iyan ang pinakamalungkot na kalalagayan, kaibigan. Kaya ako'y naninikluhod sa iyo ngayon. Huwag mong hayaan na ikaw ay tumatanggi hanggang ngayon sa biyaya ng kaligtasan kay Kristo na kanyang nahayag sa kanyang ebanghelyo. Ngayon ang pagkakataon, kaibigan. Ikaw ay sumampalataya kay Jesus. Ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan upang ikaw ay maligtas sa walang hanggang kapahamakan. Sana gawin mo yan ngayon. At ang Ebanghelyo'y maging matamis na balita para sa iyo. Manalangin tayo. Ama namin, kami po ay papasalamat sa munting pagpapaalala na kami dapat maging firm, maging matatag sa aming paninindigan sa iyong mga katotohanan at hindi nakikikompromiso sa mga maling katuruan. Alam namin sa panahon namin ay napakarami nito. Humihingi kami ng kapatawaran sa iyo sapagkat sa madalas kami ay kumukompromiso. Tumatahimik kami pag may mga maling pagtuturo. Hindi kami nagsasalita. Hindi kami nagtuturo ng katotohanan. Tinatanggap na lang namin ito na nakasanayan na. O Panginoon, nawa kami ay turuan mo na maging mapanindigan sa katotohanan at tunay na huwag bigyan ng pagkakataon ang kalaban, ang tagapagturo ng maling pagtuturo na kami ay kanilang maimpluwensyahan. Hindi lang mga elders na matuto na magkaroon ng discernment sa mga bulaang pagtuturo, kundi ang bawat isa sa amin. Sapagkat, Panginoon, ikaw ang aming tunay na tulong sa buhay, gabay sa buhay, upang tahakin namin ang tamang landas ng iyong katotohanan at hindi maligaw. Tulungan mo kami magkaroon ng pagmamahalan sa isa't isa. Tulungan mo kami na magkalinga sa isa't isa, Panginoon. Na kami ay tunay na maging handa na magtuwid, mangaral, magsaway. Kung meron mang mga maling pamumuhay o maling paniniwala na kami nalalantad at naiimpluwensyahan. At para po sa mga kaibigan namin sa umagang ito, aming pong patuloy na dinadalangin na tunay na ang iyong ebanghelyo ay talagang maging matamis na balita sa kanila. Na hindi sila magpapatuloy na tumanggi sa biyaya ng iyong kaligtasan na nasa iyong ebanghelyo. Bagkus ang araw na ito ay maging araw ng kaligtasan sa kanila. At sila ay maging nasa panig ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus at hindi kalaban nito. Salamat po muli at ito pong lahat ay dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen.